Yan, sa video ito tatalakayin natin ang mala Alcatraz na pagtakas ng isang preso sa Japan. Maligayang pagbabalik kaibigan, sa video ito tatalakayin natin ang mala Alcatraz na pagtakas ng isang preso sa Japan. Pero bago tayo magsimula, kung ikaw kaibigan na interesado sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay o higit pang video, kada linggo sa video ito naman pag-uusapan natin ang nakakabilib na pagtakas ng isang preso sa kulungan. Pag sinabi kong nakakabilib, ito yung mga tipong hindi maiisip ng tulad kong normal na tao para makatakas. Ngayon kaibigan, nabalitaan ko ang istoryang ito kakabrowse online, partikular na sa YouTube. Simulan na natin. Ito lahat kaibigan ay nangyari sa Aomori, Japan noong 1936. Ang ating bida ay nagngangalang Yoshi Shiratori. Ang kwento niya kung bakit siya napunta sa kulungan ay napilitan siyang aminin ang kasalanan na hindi niya ginawa. Kadalasan sa loob ng kulungan ay alam naman natin na ang mga preso ay nakakaranas talaga ng iba't ibang pang-aabuso, kung hindi sa mga kakosa ay sa mga gwardiya na siyang nagbabantay sa isang selda. Ang ating bida ay hindi bago ito sa kanya. Sa loob ng kulungan ay halos araw-araw siyang sinasaktan, hindi pinapakain at hindi makatao ang turing sa kanya dahil syempre ang alam ng mga gwardiya doon ay isa talaga siyang kriminal kahit na hindi naman talaga. Ngayon, para makatakas sa kulungan, sabi nga sa pelikulang Escape Plan, tatlo ang pinakasangkap o main components para sa tagumpay na pagtakas sa kulungan. Ito ay ang una, alamin ang layout ng building. Pangalawa, isang tulong mula sa labas. At ang pangatlo naman ay alamin ang routine ng mga gwardya sa kulungan. At ito ang ginawa niya. Sa loob ng ilang buwan ay pinag-aralan niya ang bawat kilos ng mga gwardya sa loob. Nang mamemorya niya ito, ang pinakauna niyang kailangang gawin ay mabuksan ang kandado ng kanyang selda. Sa bawat araw, nalilipas ay parehong bucket o timba ang gamit niya sa pagligo. Ang timba ay gawa sa kahoy na siyang pinagdikit-dikit gamit ang wire. Habang naliligo siya gamit ang timba ay unti-unti na niyang tinatanggal ang wire na siyang nasa timba hanggang sa tuluyang maputol niya ito. Isang araw, bandang 5:30 ng umaga, alam niya na may 15 minuto na walang gwardya ang nakabantay sa kanya. Dito niya sinimulan ang tangkang pagtakas. Isiniksik niya ngayon ang hawak na wire sa kandado ng selda at unti-unti niyang ginalaw-galaw hanggang sa tuluyan na niya itong mabuksan. Pero ang problema, ito ay simula pa lamang ng kanyang pagtakas. Kaliwat ka ng mga kandado pa ang kailangan niyang buksan gamit lamang ang wire. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at dali-daling sinimulan ang pagbubukas ng isa pang kandado hanggang sa tuluyan na siyang makalabas sa kulungan. Tandaan kaibigan na hindi pa uso ang CCTV noon at masasabi kong ang pagbabantay sa mga preso ay mano-manong ginagawa ng mga gwardya noon. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik ang mga gwardya. Nakita nilang nakahiga si Shiratori at nakatulukbong ng kumot. Kinabukasan, doon lamang nila nalaman na ang inaakalang katawan ng ating bida ay pinagpatong-patong lamang na kahoy na inihulmang parang katawan gamit ang bucket na inalisan niya ng wire. Agarang gumawa ng aksyon ng mga pulis pero hindi na siya natagpuan. Ang paglayang ito ngayon ay magtatagal lang pala ng maikling panahon. 3 araw ang lumipas, nadakip muli ang ating bida ng mga pulis dahil sa tangkang pagnanakaw sa isang pagamutan. Nang mabalik siya sa kulungan ay lalo pa siyang nagkaroon ng masamang imahe sa mga gwardya pati na rin sa husgado, kaya ang kanyang ilang taon lang sanang pagkakakulong ay umakyat sa panghabang buhay na pagkakabilanggo. Ang ilang buwan na planong pagtakas ay mapupunta lamang sa wala. Lahat ng hirap na dinanas niya ay ang kapalit lamang ay 3 araw na kalayaan. Bigla ko tuloy naalala ang kanta ng parokya ni Edgar na 3 araw. 3 araw lang palang. Okay. Anyway, kaalaman, pinaglololoko mo yata kami. Paanong nakakabilib? Ganun lang ang ginawa niya. Kaibigan, mahaba-haba ang istorya natin ngayon. Kaya naman sana samahan niyo akong alamin ang kanyang buong istorya. Magpipitong taon mula nung huli siyang nahuli ng mga pulis, 1942 na, inilipat siya sa ibang kulungan. Ito ay sa kulungan na kung tawagin ay Akita Prison. Ang naging buhay niya dito ay hindi mas naging maganda, bagkus lalo pa siyang pinahirapan dito ng mga gwardya. Alam nila na minsan na siyang nakatakas sa pinanggalingan niyang kulungan sa Aomori Prison. At syempre, dahil alam nila na ang ating bida ay isang escape artist, tiniyak ng mga gwardya na wala na siyang magiging lakas pa para tumakas. Inilagay siya sa isang kulungan na siya lamang mag-isa. Napakaliit ng kulungan na ito, kwadrado at may sobrang taas na kisame.
Hindi rin halos masinagan ng araw ang kinalalagyan niya dahil ang nagsisilbing bintana ng kulungan ay nag-iisa lamang at ang kinalalagyan nito ay sa sobrang taas na kisame. Bukod pa rito, ang mga gwardiya ay tiniyak na sa lahat ng oras ang ating bida ay nakaposas. Bagamat halos lahat ng mga gwardiya dito ay sinasaktan siya, ay mayroong isang gwardiya na may pangalang Kobayashi ang ni minsan hindi siya inabuso. Bagkus, naging mabait ito sa kanya. Paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng maiksing pag-uusap at dinadalaw-dalaw niya rin ito na parang totoong kaibigan. Ito ay parang nagpatatag pa sa loob ng ating bida. Naramdaman niya na mayroon pang pag-asa sa loob ng kulungan, na mayroon pa ring tao na kakaibiganin ka kahit pangit ang imahe mo dahil sa mata ng batas ay isa kang kriminal. Gabi ng June 15, sobrang lakas ng ulan. Isang gwardiya ang sumilip sa kulungan na kinalalagyan ng ating bida at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Shiratori ay wala na sa kanyang selda at ang naiwan na lamang ay ang kanyang posas na nasa itaas ng kanyang kama. Paano niya ito nagawa? Gayong nakaposas siya, sobrang liit ng selda at sobrang taas ng bintana. Sa totoo lang kaibigan, may background ang ating bida sa pagtanggal ng mga posas sa kamay. Matagal na niya itong napag-aralan bago pa man siya mapunta sa kulungan. Matatandaan natin na ang kanyang selda ay sobrang liit lamang. Tuwing gabi pala ay wala siyang sinasayang na oras para makahanap ng kung anong bagay na makakatulong sa kanya para mabuksan ang posas. Tulad sa Aomori ay nakakuha siya ng wire na siyang ginamit niya para makatakas. Bagamat base sa mga report ay walang ni isang gamit sa kanyang selda na maaaring pagkunan niya ng wire, pero pinaniniwalaan na nanggaling ang ginamit niya sa pagbukas ng posas sa mga bagay na ibinigay ni Kobayashi sa ating bida. Pero tandaan natin na hindi hangad ni Kobayashi na patakasin si Shiratori. Pagkatapos ng ating bida na mabuksan ang posas ay nagmala Spider-Man siya papunta sa itaas ng kanyang selda para buksan ang bintana. Dito, nalaman natin na bukod pala sa galing niya sa pagbubukas ng mga padlock ay mayroon pa siyang itinatagong abilidad. Ito ay ang galing niya sa pag-akyat. Pagdating niya sa itaas, nalaman niya na ito ay selyado at ang mga grills ng bintana ay purong mga bakal. Pero ang kahoy na sumusuporta sa mga grills nito ay nabubulok na. Ano ang ginawa niya? Well, unti-unti niya itong inuuga-uga hanggang sa tuluyan niya itong matanggal. Alam nyo, hindi niya ito nagawa ng minsanan. Bagamat nabubulok na ang kahoy sa paligid nito, matigas pa rin ito. Kaya sa araw-araw na lumipas, tuwing hating gabi ay umaakyat siya papunta sa bintana sa itaas para iuga ng paunti-unti ang nasabing bakal. Ginawa niya ito kaibigan ng ilang buwan. Sabi nga nila, pag may tiyaga ay may nilaga. Ngayon, pagkatapos niyang mauga ito ay bababa siyang muli at ilalagay ang posas sa kanyang mga kamay para hindi pagdudahan ng mga gwardiya na may ginagawa siyang kakaiba. Pagkatapos ng ilang buwan, isa-isa nang kumalas ang mga bakal sa bintana. Sa bawat pagkakataon na bababa siya ay inilalagay niyang muli kung saan nakalagay ang mga bakal. Nang magawa niya ito ay hindi pa tumakas ang ating bida. Naghintay siya ng magandang pagkakataon para lumabas sa kulungan. Ito nga ay ang gabi kung saan sobrang lakas ng ulan na siya rin makakatulong para makubli ang yabag ng kanyang mga paa at mga tunog na malilikha sa gagawing pagtakas. At ayun na nga kaibigan, ang ating bida ay tagumpay na nakatakas muli sa kulungan. 3 buwan nang nakalipas, September 8. Naaalala niyo pa ba ang naging kaibigan ng ating bida na si Kobayashi? Maniwala man kayo o hindi, pinuntahan niya ito sa kanyang bahay. Nag-usap ang dalawa at sinabi ng ating bida na hindi naman niya talaga problema na nasa loob siya ng kulungan. Tanggap niya ito. Ang dahilan kung bakit siya 2 beses na tumakas sa kulungan ay dahil sa hindi magandang trato sa kanya ng mga gwardiya na lagi siyang nakakaranas ng pang-aabuso. Ang pinakaplano niya talaga rito sa tulong ni Kobayashi na isang head guard sa kulungan ay makapunta sila sa mataas na korte para baguhin o palitan ang mga gwardyang umaabuso sa mga presong tulad niya. Sa paraan ding ito, maaari siyang bigyan ng pwede nating sabihing pardon para mabawasan o mapawalang sala siya sa hindi naman niya talaga ginawang krimen. Si Kobayashi ang tanging nakita niyang liwanag para sa kanyang madilim na karanasan sa kamay ng mga gwardya. Siya rin ang tanging naiisip niyang paraan para mapawalang sala siya at mamuhay ng payapa. Nagtiwala siya, natutulungan siya tulad ng nabanggit sa lahat ng gwardya na nakilala o nakasalamuha ng ating bida ay siya lamang ang kaisa-isahang tao na nagparanas sa kanya ng respeto at paggalang sa isang tulad niyang preso. Ilang minuto ang lumipas habang nasa banyo ang ating bida ay nagdatingan ng mga pulis at sa isang iglap,
nasa loob muli siya ng kulungan at sa pagkakataong ito, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya magtitiwala sa kahit na sinong kawani ng kapulisan. Dahil sa pangyayari ay ang judge na lumitis sa kanya ay ipinadala siya sa Abashiri Prison kung saan sa sobrang higpit ng seguridad dito ay wala pa ni isang preso ang tagumpay na nakatakas dito. Sa parting ito ng Japan ay sobrang lamig, nagiyelo at talagang hindi kakayanin ng katawan mo kung sanay ka sa lugar kung saan walang niebe. Sa sobrang lamig ng klima dito kaibigan sa tuwing nagbibigay ng soup o pagkain ang mga gwardya ay kung hindi mo ito agad kakainin ay ilang minuto lang ay titigas na ito na parang yelo. Ang kanyang mga damit ay normal na damit lamang, hindi siya binigyan ng pangontra sa lamig at ramdam na ramdam niya na parang tinutusok ang kanyang mga balat dahil sa sobrang lamig ng klima. Alam nyo kaibigan hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit noon ang mga gwardya ay nakahiligan ang pambubugbog sa mga preso. Kumbaga parang hindi nila ito itinuturing na tao na animoy hindi sila nakakaramdam ng sakit. Dito nakaranas din siya ng pang-aabuso at pambubugbog. Minsang tumakbo ang ating bida papunta sa labas ng kulungan dahil hindi na niya kaya ang lamig dito. Pero dahil sa dami ng gwardya ay mabilis din naman siyang naibalik sa loob ng selda. Sa sobrang sama ng loob niya ay sinigawan niya ang mga gwardya at sinabing tatakas siyang muli sa kulungan na kahit anong gawin nila ay makakatakas at makakatakas siyang muli. Sinabi pa niya na walang kwenta ang inilagay niyang posas dahil mabilis niya itong matatanggal. Sa sobrang galit niya sa mga gwardya noong araw na iyon ay bigla niyang naputol ang posas nang walang ibang gamit kung hindi ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito kaibigan nalaman na naman natin na bukod sa galing niya sa pagbubukas ng iba't ibang susi, pag-akyat sa mga pader ay may taglay din siyang masasabi kong superhuman strength, mala Superman. Kaalaman, bakit hindi niya ito ginawa sa pangalawang pagtakas niya? Kaibigan, sadya niyang hindi ito ginawa dahil kasama ito sa plano niyang pagtakas. Naalala niyo kaibigan na ibinabalik niya ito sa kanyang mga kamay para hindi magduda ang mga gwardya na may niluluto siyang planong pagtakas. Confident ang ating bida pero makakatakas kaya siya. Pagkatapos ng eksena na pagputol niya sa kanyang posas ay inilagay siya sa confinement o masasabi kong maximum security prison. Mas malaki ang lugar nito kaysa sa mga nauna niyang kulungan. Ang mga haligi nito ay punong-puno ng bakal at hindi gaya ng pangalawa na kahoy ang bracket ng mga bakal ay dito ay purong bakal talaga kaibigan. Ang mga butas sa pinto at bintana ay pinalitan ng purong bakal at idinisenyo talaga para hindi mapagkasya ang katawan ng sinumang tao na makulong dito. Bukod pa dyan, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod gamit ang ipinasadyang posas na purong bakal para lang sa kanya. Mayroon din siya na kung tawagin natin ay shackles. Ito naman ay para malimitahan ang kanyang mga kilos. Ang timbang ng bawat pares nito ay naglalaro sa 15 to 20 kilos na masasabi kong mabigat talaga. Ang mga bakal nito ay walang susian na sanang ikakadali ng pagtanggal niya dito. Ang tanging paraan lang para mabuksan ito ay sa tulong ng locksmith na siyang dumarating isang beses kada 2 linggo at hindi pa dyan matatapos. Ang mga locksmith na ito ay oras ang bibilangin para lang matanggal ang mga posas na nakakabit sa ating bida. Sa makatwid, isa kada 2 linggo lamang siya nakakaligo at naigagalaw ng maayos ang kanyang mga kamay. Sa sobrang tagal at higpit ng posas sa mga kamay at paa niya, ang ating bida ay nagkaroon ng mga sugat dito. Hindi naglaon, ang mga sugat na ito ay pinamahayan ng maliliit na uod dahil bukod sa hindi niya ito nalilinis ay isa kada 2 linggo lamang ito natatanggal. At bukod pa sa nararanasan niyang pagpapahirap sa loob ng kulungan ay isa pang kalaban niya ay ang lamig ng panahon. Take note, hindi pa ito ang pinakamalamig na klima sa kanilang lugar. Kumbaga, nagsisimula pa lamang ang taglamig. Sa araw-araw na lilipas ay para siyang uod na kinukuha paunti-unti ang ibinibigay sa kanyang miso soup, kanin at toyo. Lumipas ang mga buwan, tagumpay niyang nalagpasan ang lamig ng panahon. Pagkatapos ng niebe ay papasok naman ang tagsibol. Unti-unti nang nababawi ng ating bida ang kanyang lakas. Pero ano ang kanyang magagawa? Siya ay parang lantang gulay dahil sa kanyang mga bakal-bakal sa katawan. Ilang buwan pa ang lumipas, Agosto noon, isang gwardya ang gumagawa ng mga papeles sa loob ng kulungan. Nang may narinig siyang kalabog sa bubong, agaran niya itong tiningnan pero wala naman siyang nakita. Hindi niya alam kung ano ang kalabog na yun pero para makasigurado ay inisa-isa niya ang mga preso sa kulungan. Pagdating niya sa selda ni Shiratori, napahinto siya. Napansin niya na wala na si Shiratori sa kanyang kulungan. Sa loob ng selda ay nadatna ng gwardya ang kanyang mga posas at shackles sa paa.
Tandaan natin na ang mga ito ay kinakailangan ng eksperto sa mga gantong uri ng posas para lang mabuksan at take note, oras ang kinakailangang gugulin para mabuksan ang mga ito sa tamang paraan. Sa pagkakataong ito, tinupad niya ang kanyang mga sinabi noong bagong salta pa lamang siya sa kulungan na kahit anong gawin nila ay makakawala siya, makakatakas siya sa loob ng kulungan. Mabilis naman na gumawa ng aksyon ang mga gwardiya sa loob pero ni Anino ni Shiratori ay wala silang natagpuan. Ang tanong ngayon paanong nakatakas siya gayong napakaraming security measures ang inilagay para lang sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan sa ikalawang kabanata ng ating kwento at ipapangako ko sa iyo kaibigan, ang susunod na kabanata ay i-upload natin bukas. At kung ikaw kaibigan ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen and as always, thank you so much for watching. Goodbye. It's caught in the crossfire. It's caught in the